Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel kong ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Yan, mga kabunyog mga kababayan. Huling-huli ang kasinungalingan ni Mike Defensor. Ha? Sa programa ni Ted Filon, talagang sukol na sukol si Mike Defensor eh. Ha? Sukol na sukol, huling-huli na nagsisinungaling. Papalusot. Ha? Ang pinag-uusapan nila tungkol kay Saldico. Hmm? Sabi kasi ni Mike Defensor, nakausap niya raw mismo sa telepono si Saldico mismo. Ang tinutukoy dito yung pagsabi na nila Mike Defensor na si Saldico raw ay handang magtestigo sa impeachment na isinusulong sana nila sa Kamara. Ang testigo daw nila ay si Saldico at nakausap niya umano ito ayon mismo kay Defensor. Ngayon, magaling din itong si Ted Filon eh. Nung sa kanya ni Ted Filon, paano po ninyo na-contact si ano, paano niyo po nakausap? Ang sabi ni Mike Defensor sa ano daw, telepono, nakausap niya. Pero sabi niya, hindi daw telepono niya. Telepono daw ng isang kakilala na kumunta kay Saldico. Tinanong na naman ni Ted Filon, nasaan po ba si Saldico? Sabi niya, hindi niya raw alam, hindi niya naman naitanong. Nung oras ba anong oras ba niya mo nakausap si Saldico? Hmm, nung napapansinan ni Mike Defensor na talagang binubusisi siya ni Ted Filon, medyo nagpapaano na ng sagot niya. Kaya lang makikita mo talaga yung mga inconsistencies, eh. Nakikita mo yung mga inconsistencies. Sa bandang huli ang sinasabi niya, ah, ayaw niya na raw magdetalye. Ayaw niya na raw magdetalye kasi baka mapahamak pa siya. Baka raw madamay pa siya sa problema ni Saldico. Itong itong si Mike Defensor, talagang, ah, ano, ah, gusto nilang madiin si Romualdez, gusto nilang madiin si Marcos, pero hindi naman sila nagpo-produce ng maayos na mga testigo at hindi naman maayos ang kanilang direksyon ng kanilang mga ginagawa. Parang nagpapagulo lang, eh. Para ding sila Marcoleta sa Senado. Hmm, Halimbawa, yung kay Gutesa, oh, prinesent nila si Gutesa, tapos nung kailangan na itong kausapin o ipatawag ng NBI at ng DOJ para mas maimbestigahan at ma-verify ang kanyang mga binitawang salaysay o ginawang salaysay, hindi naman nila ma-produce. Ayaw na nilang i-produce. Eh kung talagang desisyonado ka na idiin yung mga dapat madiin, tulad nila Romualdez at Marcos batay sa kanilang sinasabi, eh dapat i-produce nila yung testigo nila. Tapos itong si Saldico, nakausap niya raw, magtitestigo raw, yung pala magtitestigo, ha? Online lang, hindi naman uuwi sa Pilipinas. Wala, wala talaga. Kaya itong mga sinasabi ni Mike Defense. Tapos yung pagsampa ng impeachment complaint, nung nag-file sila ng Friday, wala yung Secretary General ng House, si Sheloy Garofil, wala doon, hindi nila naabutan. Uminit na yung kanilang ulo, pinagplanuhan daw talaga na hindi sila makapag-file, kaya hindi na raw lang sila magpa-file. Oh, nung Lunes na pwede mo namang bumalik ka, mag-i-refile mo, nandun na si Sheloy Garofil, hindi naman nila ginawa. Mabuti pa yung Makabayan Black, mas matured pa politically. Ang Makabayan Black, yung mga leftist. Nung ang Makabayan Black ay nag-file Monday, ay Friday, wala si Secretary General ng House, Sheloy Garapel, bumalik sila Monday. Tinanggap yung kanilang final na impeachment. Handa sila na ilaban ang impeachment nila. Itong sila Mike Defensor, hindi lang hindi lang tinanggap yung impeachment ng Friday. Pwede naman silang bumalik Monday, hindi na bumalik. And yet sila yung paulit-ulit na sinasabing lalabanan talaga nila ang administrasyon, ipapa-impeach talaga nila si Marcos, na talagang mayroon silang mga ebidensya, testigo, matibay daw ang kanilang mga grounds. Anong klase bang laban 'yan? Tapos ngayon nag-press con, yung isang abogado nagsisigaw.
Si Mike Defensor, kinukondina ang administrasyon dahil ano daw, pinagplanuhan daw talagang hindi tanggapin ang kanilang impeachment o bakit yung sa Makabayan Black tinanggap. Kung pumunta sila doon nung Lunes at hindi tinanggap yung kanilang impeachment samantalang yung sa Makabayan Black ay tinanggap, ayun, dun sila magreklamo. Medyo ano yun, ibig sabihin obvious na inaano sila, pinagplanuhan talaga na 'wag sila makapag-file. Ang isa pang problema sa kanila, wala kasi silang abogadong mag-i-endorso. Requirement yun, eh, nasa konstitusyon yun. 'Pag magfa-file ng impeachment, ang unang paraan ay mag-ano, may mag-i-spons may ano, puwedeng ang impeachment mo ay i-file mismo ng isang kongresista, puwede yun. O kaya private citizen o private citizens, pero kailangang i-endorse ng isang kongresista. Eh, sila'y wala, eh. Yung unang impeachment complaint na final nung ni Attorney Andre De Jesus, mayroong nag-endorse na kongresista, yung si Representative Jet Nisay. Yung Makabayan Black, mayroon ding nag-endorse na mga kongresista, yung mga kasamahan nila sa Makabayan Black. Itong grupo nila Defensor wala, eh. Sabi nila marami silang mga sumusuportang kongresista, kahit isa lang wala. Hindi nila ma-produce. Siguro alam nila na nung Monday, kung bumalik sila, wala silang kasamang kongresista o wala silang kongresistang makukuha. Oo. Pero ang yabang-yabang ni Mike Defensor na sinabi niya handang-handa na ang kanilang mga ebidensya, handang-handa na ang mga testigo nila. Kaya lang, ang testigo daw nila si Saldico, hindi naman uuwi. Wala, eh, ha? Huling-huli ang kasinungalingan ni Defensor sa mga pinagsasabi niya, eh. Ang habol lang talaga nila propaganda, eh, ha? Ano lang sila, makabati sa media, sa social media. Yun na nga, eh, ang ginawa nila ano, nagpe-press con, nagla-livestream, kino-cover ng mga vloggers nila, shine-share ng mga supporters nila, ah, at, kinakalat maging ng mga trolls. Kaya kaya malinaw yun yata yung design nila, eh. Hindi naman talaga para i-impeach si PBBM, makaano lang, eh, makapanira lang, makabatikos lang, ha? Kasi kung seryoso ka sa laban, seryoso ka sa pinaglalaban mo, seryoso ka sa sinasabi mo, isusulong mo ito ng todo, ng ano, ng seryosohan. Hindi lang tinanggap yung ano mo, yung final mong impeachment nung Friday, puwede ka pa naman bumalik ng Monday, hindi ka na bumalik, ha? Tapos wala kang kasamang kahit isang kongresista na mag-i-endorse ng impeachment mo, samantalang constitutional requirement yan. Wala. Tapos ngayon magsasabi kang handang-handa sana kayo, matibay ang mga grounds ninyo, ay wala. Huling-huli ang kasinungalingan ni Defensor. Yan yung malinaw diyan.